Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito pong muli ang inyong lingkod, Pastor Orly Leal ng Suba United Methodist Church. At ngayon po ay Miyerkules at Mayo 13, 2020. At sa ganito pong oras ay tayo po ay nasa panahon po ng ating midweek service. At kaugnay din ito, nais nating batiin ang lahat ng mga nasa ating simbahan sa Suba United Methodist Church. Gayon din po ang mga kakilala at kaibigan natin, maging ang mga taga-ibang simbahan na nakikinig po sa atin. Sa atin din kinikilala at binabati ang Faith Community Church na siya nating partner sa gawaing pagmimisyon, sa outreach. Binabati rin natin sila ng good evening, at sila ho'y pinadadalhan din natin ang ating recorded na ganitong gawain natin po sa panahon po ng ECQ. By the way, mga kapatid, tayo ho ay nasa panahon po ngayon na kung saan ay sa May 15 ililit na po ang atin pong lockdown, subalit tayo po ay nasa panahon po ng general community quarantine. So, meron pa rin pong kahigpitan at ang guidelines po ay matutunghayan nyo po yan sa mga balita. At kaugnay pa rin ito, tayo ay magpapatuloy sa ganito pa ring uri ng klase ng gawain. Kaya standby lang po kayo dyan at tayo po ay magpasimula sa atin pong gawain ngayon. So babasahin ko po ang ating batayang aralin. Isusunod na po natin ang ating mensahe. Kaya po tayo po'y makinig. Ang ating mga talata ay matutunghayan po natin sa Aklat ng Mga Gawa, Kabanatang 7, talataang 55 hanggang 60 mula po sa Magandang Balita, Biblia. At ito po ang mga sinasabi. Ngunit si Esteban, napuspos ng Espiritu Santo, ay tumingala sa langit at nakita niya ang kaluwalhatian ng Diyos at si Jesus na nakatayo sa kanan ng Diyos. Kaya't sinabi niya, tingnan ninyo, nakikita kong bukas ang kalangitan at ang anak ng tao nakatayo sa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang mga tainga at nagsigawan pagkatapos sabay-sabay nilang sinugod si Esteban at kinaladkad siya palabas ng lungsod upang batuhin. Inilagay ng mga saksi ang kanilang mga balabal sa paanan ng isang binatang nagngangalang Saulo. At habang binabato nila si Esteban, nananalangin siya ng ganito, Panginoong Jesus, tanggapin mo po ang aking espiritu. Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, Panginoon, huwag mo po silang pananagutin sa kasalanang ito. At pagkasabi nito, siya ay namatay. Ang salita ng Diyos para po sa bayan ng Diyos at tayo manalangin. Aming Diyos, hinihiling ko po na pagpalain niyo po ang mga talatang ito at ang mga salita na aming pong pagbubulay-bulay at pag-aaralan ay maging pagpapala po sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Sige po, sabi nga po dito sa ating aralin, itong mga talatang ito ay nakasentro sa kay Esteban na siya nga po ang tinaguriang first Christian martyr. What we get out of this narrative text? Ano ba ang makukuha natin dito? Pakinabang. What we get out of this narrative text is very simple but unique information, mga kapatid. The God promises life in all of its abundance through faith in Jesus Christ.
But with the promise comes a price. And we see it in the life of Stephen. Sabi nga, makikita natin ang pangako ng Diyos, the God promised life in all its abundance through faith. Ang mga kasaganaan sa pamagitan po ng pagpapala o sa pamagitan ng pananampalataya mula sa ating Panginoong Jesucristo. Nakalakip ang pangako na may pagpapahalaga, at ito po nakita natin sa katauhan at sa buhay po na kung saan ay tinaguri ang Christian martyr. The story begins with disagreement. In the early days of the church, the Christians shared their resources and it is communal. Ano po, yung pinag-usapan natin nakaraang Wednesday, at tinuring na ang mga pag-aari nung bumaba kasi ang Santong Espiritu, nagkaroon po ng malaking pagbabago. Mula po sa iilan, nadagdagan po sila ng 3,000 sa panahon po ng ating tinatawag na si Pedro. So, itinuring nga po na pag-aari ng lahat. A high priority was to provide for widows. So, ang focus po nila bilang mga Kristiyano ay para po doon sa mga biyuda, sa mga widows and orphans, sa mga ulila. And to this end, they distributed food on a daily basis. This soon led to a problem. Some were getting more than others. So medyo nagka-problema rin pala ng mga panahon na yon. Sapagkat andun din po yung panahon ng kahirapan at kanya-kanya. Pero nung bumaba po yung Espiritu Santo, nagkaroon po ng pagkakaiba po ang mga kaganapan. At sila po ay tinuring nilang isa't isa na magkakapatid, bagamat hindi sila magkakilala. Pero dumating din po ang problema, uso na rin po pa noon ang lamangan. Para sa panahon ho ngayon ng COVID-19, meron ng ganun tinatanggap, meron pang ganyan tinatanggap, mabuti yung iba nagsasauli. So napapanood natin, napapakinggan natin. So sa ganitong kalalagayan na nagka-problema sila, to relieve them of the burden, yung bigat na hinaharap po ng mga apostoles ng mga panahon na yon, sabi dito, to relieve them of the burden, the apostles called for 7 men. Ito na nga po yung kwento. Tumawag po sila ng 7 kalalakihan with a man of good repute to be elected as deacon po, to take over the food distribution. Sila po yung mamamahala. Hindi na po ito masyadong papakialaman ng mga apostoles noon. Sabi nga dito, Stephen was one of them. Ayun. So Luke described him as a man full of faith. So si Lucas ay dinescribe ito si Stephen na siya po ay man full of faith, punong-puno ng pananampalataya and of the Holy Spirit. At ito po ay mababasa natin sa sulat nga po ni Lucas sa aklat ng mga gawa, kabanatang 6:5. By comparison, he only names the others without further comment. Let's take that to mean Stephen was specially gifted. He stood out above the others. Medyo siya po ay nakakaangat sa iba. He was a model. He was one of those people who seemed to have it all together, whose mind and heart are at ease in every situation. So ganun po yung kanyang takatangian. Who flow through life with grace and dignity. With little effort, Stephen was one of them. So yun nga po yung mga katangian ni Stephen. And by the grace of God, he showed superior promise. But remember, with promise comes a price. His gifts were not for privilege but service. So yung gift po niya, ito po ay
itinuring niya sa pamagitan po, hindi po para siya ay bigyan ng karangalan, but para po maglingkod. He was elected to help distribute food. So, yun po, taga-hatid na mga pagkain. To take care for widows and orphans. Yan po yung papel ni Stephen. That also included the poor and needy, the lame, the homebound, the infirm, and the dying. So, parang related sa panahon ngayon natin, ano? In the first letter to the Christians, Paul lists a variety of spiritual gifts. Pero dito sa panahon na ito, nung mamatay si Stephen, si Paul po ay isa pa pong nangahunting ng mga Kristiyano. Pero batay po sa sulat nga po ni Paul, nabanggit po dun yung pangalan kanina, Saulo. So sabi nga po rito, Paul lists a variety of spiritual gifts. He says some are given the gift of wisdom, so karunungan, others the gift of knowledge, kaalaman, some faith, others gift of healing, some are able to perform miracles, others to prophesy. Bigyan natin ang pansin si John Wesley. John Wesley said, I am no longer my own but thine. Put me to what you will, rank me with whom you will. Ano po, yan po yung ating si John Wesley. Hindi niya na itinuring ang kanyang sarili, at sabi nga po niya, ilagay siya kung saan siya gusto. Ano ho, ng ating Diyos, ng ating Panginoong Jesus. Put me to doing, put me to suffering, let me be employed for thee, or laid aside for thee, exalted for thee, or brought low for thee. Let me be full, let me be empty, let me have all things, let me have nothing. I freely and wholeheartedly yield all things to thy pleasure and disposal. So, yan po yung katangian ng ating founder ng United Methodist Church, John Wesley. So, the other Christians recognized Stephen as men of extraordinary gifts and abilities. And so, they elected him as a deacon. In return, Stephen rose to the occasion and became a leader by losing himself in service to others. No. The lesson for us today is very clear. Napakasimple lang po. Go and do likewise. Umayo tayo at gawin din natin ang mga katangiang matatagpuan natin kay Stephen or kay Esteban. Stephen not only helped distribute the food to the widows and orphans. Luke goes on to say that Stephen, full of faith and power, performed great wonders and signs among the disciples. At yun po'y mababasa natin sa aklat ng mga Gawa, kabanatang 6:8. So, nais nating maging hamon sa inyo, sa akin at sa ating lahat. Ang sabi nga ay, go and do likewise. Salamat po. Tayo po ay magpapatuloy sa pamamagitan po ng ating kaugalian, ang maghandog ng pasasalamat o ang magbalik ng pasasalamat sa kabutihan ng Diyos. Lalo na po sa panahon ngayon, napakalaking hamon ang magbigay para po sa Panginoon. Pero papuri po sa Diyos sapagkat ang ating mga kapatid, sabi ko nga noong mga nakaraan, may naghahatid po sa ating treasurer, kay Ate Julie Rivera. Ang iba nga po ay kwento sa akin ng iniipon. So anyway, malapit na tayo magkita-kita, hope to be, at ihanda po natin ang ating mga kaloob.
Aming Diyos, inyo nga pong pagpalain ang mga kaloob ng iyong mga anak. Sa pangalan po ni Jesus, Amen. Patungo naman tayo ngayon sa atin pong panalanginan at tayo po'y manalangin na. Aming Diyos, dinggin niyo po ang mga panalangin ng inyong mga anak. Amen. Tayo po ay magpapatuloy. Sa ating pong pagtatapos ay atin po munang bigyan ng pansin ang atin pong mga gawain. So nais nating ipaabot, nasa panahon na po tayo ng general community quarantine. At sabi nga may mga ilang bagay na mga ilalabas, na mga gabay, kung anong pagkakaiba nito sa ECQ, iba pagkakaiba nito sa lockdown. Pero yung pong pinakamahalagang pa rin ay dapat ating pairalin, at ito po ang pagsusuot ng face mask, yung social distancing, at yung pong proper hygiene. So kaya po meron po mga ilang kaluwagan at pwede na nga po raw umalis, kaya lang may mga age limit. Pero sa panahon ngayon, ating pa rin pinapahayag ang ating gawain. Yun po ang ating panalanginan tuwing bago mag-almusal, bago mananghalian at hapunan. Huwag nyo rin kaligtaang manalangin sa bago matulog at pagkagising, ang kasalukuyang nagaganap hindi lamang sa Pilipinas kundi sa lahat po na maraming panig ng ating bansa. Ang pangalawa nga po, ito po nga pong midweek service natin tuwing ikapito ng gabi, tuwing araw ng Miyerkules, at kapag kalinggo naman po ay yung pong ating pong worship recorded service sa ganap na ikasampu ng umaga. Gayon din ang aking encouragement sa patuloy na nais pagpabisita, yung pong online visitation and prayer para po kayo maipanalangin. At nais din po nating ipahayag ang atin pong online BCS 2020. Tunay nga, pwede pa kayong humabol, mag-enroll ang inyong mga anak. At huwag pong kalimutan mag-take ng picture at i-post sa inyong mga FB
At wag pong kaligtaan ang hashtag BCS 2020 Live in Love at BCS ECQ Edition. So yan po yung mga gawain natin at nais din natin pong kilalanin at batiin ang mga may kaarawan, ang mga nagdiwang na ng mga nakalipas na araw at ang mga magdiriwang pa. Nais natin kilalanin, happy birthday po noong May 10 kay Ate Marisa Abiles, kay Tatay Isidro Anore, at kay Kuya John Russell Sulat. At kahapon si Kuya Luisito Vital Sr. At sa bukas sa 14 si Ate Teresita Bakay at si Kuya Marvin Arabit. Happy birthday po sa inyong lahat at pagpalain kayo ng Panginoon. At sa mga anibersaryo naman ng kasal, sa 14 si Kuya Rested Ate Edna Valdez, at sa 15 si Kuya Junior and Ate Josie Bautista. Happy anniversary din po sa inyo at patuloy na pagpalain ang inyong pagsasama. So mga kapatid, nais nating ipaabot muli, nasa general community quarantine po tayo sa panahon ngayon. So patuloy tayong mag-antabay ng mga balita. At ngayon, muli po, ito po si Pastor Oli Leal na bumabati po sa inyo ng mga magandang gabi at pagpalain tayo ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo at ng banal na Espiritu Santo. Amen.